Ika-7:05 ng gabi sa Sheremetyevo Airport ng Moscow. Libu-libong mamamayan ng Russia ang nag-uuwian para sa Pasko. Lingid sa kanilang kaalaman, ang epekto ng sigalot sa Ukraine ay malapit nang umabot sa kanilang kinaroroonan. Isang operasyon ang magiging sanhi ng isang malawakang pagsabog. Ang pinagmulan nito ay hindi isang long-range missile. Ito ay nasa loob ng Moscow. 7 milya mula sa runway, sa isang lugar na nababalutan ng niebe, dahan-dahang bumukas ang bubong ng isang Gazelle delivery van. Ang gilid ng van ay may larawan ng isang masayang Santa Claus. Ngunit sa loob nito, 10 drone ang nagsimulang umikot sa gitna ng malamig na hangin. Meron silang iisang target, isang sasakyang panghimpapawid na hindi madaling makita. Isang Ilyushin Il-76 transport plane na nagkakahalaga ng $120 milyong. Ito ay nagpapanggap bilang isang civilian freighter at kinakargahan ng mga Caliber cruise missile. Ngunit para maabot ito, kailangan nilang lampasan ang isang digital fortress, isang kill zone na binabantayan ng magkakapatong na linya ng depensa. Kabilang dito ang 3 Pantsir battery na inoobserbahan ng S-400 system at pinoprotektahan ng electronic warfare system na Krasuka-4. Paano magagamit ang isang van na may disenyo ng Santa Claus para sirain ang isang target sa loob ng isa sa pinakamatinding binabantayang airspace sa mundo? Ika-7 ng gabi, lokal na oras. 7 milya mula sa Sheremetyevo, bumukas ang bubong ng van. Ang tunog ay mahinang ugong mula sa isang 12-volt servo motor. Isang hudyat na nagsimula na ang pag-atake. 10 drone ang sabay-sabay na lumipad sa gabi sa isang perpektong synchronized na launch sequence. Agad na hati ang kanilang pagkilos. Ang 4 na Baba Yaga drone ay mabilis na umakyat sa taas na 46 na metro. Sa ibaba, ang 6 na OSA FPV quad ay gumawa ng kabaligtaran. Mabilis silang bumaba sa layong 80 talampakan mula sa lupa at bumilis hanggang 90 miles per hour. Sinundan nila ang eksaktong dinaanan ng isang Aeroflot passenger jet na kakaalis lang sa runway. Ang data mula sa isang real-time map ng Flight Radar 24 ay ginamit upang maging isang digital cloak of invisibility. Ito ay katumbas ng isang getaway car na perpektong sumabay sa daloy ng trapiko upang hindi mapansin. Ang mga drone ay lumilipad ng walang external na gabay, gamit lamang ang sariling internal navigation at visual sensors. Sinasadya nilang hindi mag-broadcast ng anumang signal ng GPS upang walang ma-detect ang Krasuka-4 system. Ngunit paano na ilagay sa posisyon ang sandatang ito? Ginamit nito ang pinakamalaking kahinaan ng anumang security state, ang kaguluhan tuwing may pambansang holiday. Sa loob ng 36 na oras, habang abala ang mga checkpoints sa dagsan ng mga biyahero, ang Santa Claus van ay naging isa lamang ordinaryong sasakyan. Ang mga ahente ng FSB na naghahanap ng malalaking banta ay nakita ang manifest para sa mga regalo ng mga bata at pinalusot ito. Hindi na sinuri ang false bottom ng van. Hindi lang sandata ang naipuslit ng Ukraine. Ginamit nila ang mismong holiday bilang kasangkapan. Ngunit kahit ang pinakamagaling na infiltration ay hindi makakatakas sa mga batas ng physics. Sa layong 9 na kilometro, isang screen sa isang Pantsir S-1 air defense battery ang nagsimulang kumurap. Ika-7:04 ng gabi, lokal na oras. Ang screen ng 96 L6E cheeseboard radar ay nagpakita ng 6 na kakaibang echo. Sa loob ng command vehicle, isang 27 taong gulang na tenyente ang nag-analyze ng data. Altitude, 24 metro. Bilis, 85 metro kada segundo. Ang profile ay tumutugma sa isang pangkaraniwang drone, hindi sa isang banta. Inakala itong isang civilian drone na naligaw malapit sa paliparan. Nagpasya siyang pabagsakin ito. Ibinigay ang engage command. Isang segundo ang lumipas. Isang 57 E-6 missile ang sumirit mula sa tubo nito na bumibilis hanggang Mach 3.
Ang 55-pound na fragmentation warhead nito ay tumagal ng 4.1 segundo para maabot ang target. Ang unang OSA drone ay ganap na nawasak sa loob ng isang 60 talampakang bola ng apoy. Isang kumpirmasyon ang narinig sa radyo. Confirmed hit! Isang civilian quadcopter lang, comrades! Lingid sa kanilang kaalaman, ang pinakamurua at pinaka-expendable na drone sa buong swarm ang kanilang natamaan. Ika 7:04 at 38 segundo, lokal na oras. Sa display ng Pantsir, ang lohika ng system ay walang mali. Isang target ang napabagsak, 5 pa ang natitira. Otomatiko nitong itinalaga ang OSA drone number 2 bilang susunod na target. Ngunit ang pagkasira ng unang drone ay hindi isang kabiguan. Ito ang hudya. Sa sandaling, naitala ng radar ng Pantsir ang unang kill, ang buong swarm ay nagsagawa ng isang radical na manyobra. Sinimulan nila ang Ghost Protocol. Ang 5 natitirang OSA FPV ay sabay-sabay na pinutol ang kanilang digital na koneksyon sa mga Baba Yaga mothership. Ito ay katumbas ng isang ahente na tinanggap ang huling utos at pagkatapos ay sinira ang kanyang radyo. Sila ngayon ay ganap ng dark. Walang pumapasok na command signal, walang lumalabas na telemetry. Lumilipad bala batay sa pre-programmed instructions at AI-powered visual navigation gamit ang nahack na flight data ng Aeroflot bilang gabay. Para sa mga sensitibong receiver ng Pantsir na naghahanap ng electronic signal sa pagitan ng drone at operator, ang 5 target ay bigla na lang nawala. Ngunit hindi sapat ang pagiging invisible. Kailangan din nilang lumikha ng isang kapanipaniwalang ilusyon. Habang nagiging dark ang mga FPV, ang Baba Yaga number 2, ang itinalagang digital puppeteer, ay ginamit ang tunay nitong sandata. Hindi ito isang jammer. Ito ay isang spoofer. Nagsimula itong mag-broadcast ng isang malakas at peking signal na perpektong ginagaya ang radar signature ng 5 nawawalang FPV drone. Ngunit ipinapakita nito ang mga peking target sa isang trajectory na dahan-dahang umaakyat at lumalayo sa airport. Para sa computer ng Pantsir, ito ay isang logical na palaisipan na hindi nito matatanggihan. Ang 5 mahinang signal sa mababang altitude ay nawala. Agad silang napalitan ng 5, mas malakas, at mas malinaw na target na gumagalaw sa isang predictable na landas. Ginawa ng makina kung para saan ito nakaprograma. Sinundan nito ang kasinungalingan. Pinanood ng operator habang automatikong binibitawan ng kanyang system ang lock sa totoong banta at sinimulang itrack ang Phantom Swarm. Kasabay nito, ang Baba Yaga number 3 ay nagpakawala ng isang nakatarget na 20-watt na digital static. Isang focused beam ng high-power noise na direktang nakatutok sa X-band frequency na ginagamit ng radar ng pangalawang Pantsir battery. Ang diskarte ay epektibo. Isang sistema ng kalaban ang aktibong nirilinlang. Ang pangalawa naman ay tuluyang binubulag. Sa isang iglap, naging ligtas ang swarm. Ngunit ang kanilang sariling talino ay nagdulot ng bagong panganib. Ang pag-broadcast ng malalakas na signal mula sa mga mothership ay naglagay ng malaking target sa kanilang mga likuran. Sa loob ng ilang segundo, ligtas ang swarm sa kanilang digital invisibility. Noonit, ang mismong pagkilos na ito, ang mga high-power signal na ibinabato ng mga Baba Yaga mothership para manlinlang, ay lumikha ng mas malaking problema. 55 milya ang layo sa Dubna. Nakita ng S-400 air defense system ang lahat. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang sistema. Ang isang Pantsir ay isang bodyguard, idinisenyo para mag-scan ng maliliit at mabilis na banta sa malapitang distansya. Ngunit ang isang S-400 ay isang apex predator. Ang malaking 92 N6E radar nito ay hindi naghahanap ng maliliit na drone. Ito ay idinisenyo para tugisin ang pinakamahalagang target sa labanan, gaya ng mga command post, AWACS planes,
at high-power electronic jammers. Dahil sa pag-broadcast ng malalakas na signal, ang mga babayaga ay naging perpektong target para sa S-400. Agad na binaliwala ng computer ng S-400 ang mga phantom signal na nanlinlang sa pansir. Sa halip, nakatanggap ito ng 4 na malalakas at totoong signal na lumilipad sa taas na 150 talampakan. Hindi ito nakakita ng mga drone. Nakita nito ang nerve center ng kalaban. Ang Gravestone radar ay nag-lock sa 4 na mothership ng may matinding precision. Ang misyon ay naging mas mahirap. Ang S-400 ay hindi naghahanda na magpakawala ng isang maliit na armas. Naghahanda itong ilunsad ang 40 N-6E missile nito, isang sandata na may 236 milyang range at 400-pound na warhead. Ang paggamit nito sa mga babayaga ay hindi overkill. Ito ay isang execution. Ito ang checkmate moment. Kapag umalis ang mga 40 N-6E missiles sa kanilang launch tube, ang 4 na mothership ay agad na mawawasak. Mapuputol ang AI command link. Ang 6 na natitirang FPV drone na lumilipad ng walang gabay ay magiging mga piraso na lang ng plastic na babagsak sa kagubatan. Ang misyon ay magiging isang ganap na kabiguan. Para sa mga ahente sa lupa, ang kanilang exfiltration window ay magsasara. Sila ay malalagay sa panganib na nakulong sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ito ang lahat o wala na sandali. At naubos na ang oras. Ika-7:05 ng gabi, lokal na oras. Hindi nag-atubili ang S-400 system. Ang launch authorization para sa dalawang 40 N-6E missile ay lumitaw sa console ng operator. Para sa mga algorithm ng air defense, ang 4 na babayaga ang pinakamataas na value target. Ngunit ang diskarte ng Ukraine ay nakabatay sa isang prinsipyo. Hindi mo matatalo ang isang superior na sistema gamit ang puwersa. Dapat mo itong talunin gamit ang sarili nitong lohika. Ang babayaga number 4 ay hindi lang isang mothership. Ito ang itinalagang ace in the hole. Ang pre-programmed mission nito ay na-activate sa sandaling nag-lock dito ang Gravestone radar ng S-400. Ang isang S-400 radar ay lubos na matalino. Idinisenyo upang salain ng mga simpleng decoy. Hindi mo ito basta-basta madidistract. Dapat mo itong bigyan ng kasinungalingan na napaka-perpekto at lohikal. Kailangan mo itong bigyan ng mas magandang target. 2 plasma flare cartridge na nakakabit sa drone ang nag-apoy ng napakaliwanag. Kasabay nito, 4 na modified MJU-7A/B thermal decoy ang inilabas na numika ng isang nagliliyab na trail. Sa loob ng 0.9 segundo, ang surface temperature ng drone ay tumalon sa mahigit 2,000 degrees Fahrenheit. Ang plasma bloom ay lumikha ng radar signature na 10 beses na mas malaki kaysa sa aktwal na swarm. Para sa computer ng S-400, ang 4 na maliliit na target ay biglang natabunan ng isang napakalaki at nag-aapoy na signature. Katulad ito ng isang pating na nakakita ng 4 na maliit na isda at biglang inalok ng isang balyenang nagdurugo. Ang lohika ng Gravestone radar ay na-hijack. Ang lock nito ay agad na lumipat mula sa totoong swarm patungo sa phantom target. 2 40 N-6E missile na nagkakahalaga ng $4 na milyong ang umugong mula sa kanilang mga launch tube. Umakyat ang mga ito sa kalangitan ng Moscow, hinahabol ang isang multo ng init at plasma. 8 segundo ang lumipas, sumabog ang mga ito nang walang tinatamaan. Nabili ng mga ahente ng Ukraine ang kanilang buhay, ngunit nawala ang kanilang anonymity. Ang huling window of opportunity ay bukas na ngayon. Ito ay 18 segundo lamang. 18 segundo. Ika-7:06 ng gabi, lokal na oras. Ang OSA drone number 6 ay nalagpasan ang buong digital gauntlet. Humiwalay ito sa swarm habang ang mga dekoryenteng motor nito ay umuugong sa isang matarek na 65-degree na terminal dive. Ang target nito, ang kaliwang pakpak ng Ilyushin 76, kung saan kumukonekta ang pangunahing fuel tank sa engine pylon. Isang lugar na hindi mas malaki kaysa sa isang plato,
Kinakalkula hindi para sa pinakamalaking pagsabog, kundi para sa pinakamalalang chain reaction. Tumama ang drone. Ang 7-pound na shape charge ay hindi agad sumabog. Isang delay fuse na tumagal ng wala pang kalahating segundo ang nagpahintulot sa warhead na tumagos sa manipis na balat ng aluminum. Sumabog ito sa loob mismo ng pangunahing fuel tank ng pakpak. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng sunog sa labas at bomba sa pinakapuso ng target. Nang ito ay sumabog, hindi lang ito lumikha ng pagsabog. Itinuon nito ang buong puwersa sa isang puting init na jet ng tinunaw na tanso na gumagalaw sa bilis na halos 25,000 talampakan kada segundo. Agad na na-vaporize ng plasma jet na ito ang 400 gramo ng JP-8 jet fuel. Lumikha ito ng isang lumalawak na fireball na umabot sa 2,200 degrees Fahrenheit. Ang fuel tank na idinisenyo para sa likido ay sumabog dahil sa napakalaking pressure wave. Ngunit ang tunay na pinsala ay nagsisimula pa lang. Ang paunang blast wave ay tumama sa main cargo bay. Isang espasyong puno ng mga compressed oxygen canister at mga warhead ng 24 na caliber cruise missile. Sumabog ang mga ito sa isang sympathetic detonation, isang mas malakas na kaganapan na katumbas ng 1.5 tonelada ng TNT. Isang haligi ng apoy na may taas na 220 talampakan ang umusbong mula sa gitna ng airfield. Isang napakaliwanag na haligi ng kulay kahel at itim na kitang-kita ng mga pasahero sa terminal na mahigit 1 milya ang layo. Ang $120 milyong na IL-76 at ang $24 milyong na kargamento nito ng Caliber missiles ay hindi na umiral. Naging isa na lang itong butas ng nasusunog at pilipit na metal. Ang karahasan ay nakakahawa. Isang fuel truck na puno ng karga ang nadamay sa pagsabog na nagpakalat ng ilog ng nasusunog na jet fuel sa tarmac. Mabilis itong umabot sa isang kalapit na imbakan ng bala. Paralisado ang Sheremetyevo Airport. Lahat ng flight ay agad na sinuspinde. Napagdesisyonan na isara ang airport sa loob ng 5 oras na nagkansela ng 300 flight at nag-iwan sa 42,000 pasahero. Ngunit ang mga ahente sa lupa ay nakaalis na. 21 minuto bago pa man tumama ang unang drone, ang Santa Claus van at isang sedan ay tahimik na umalis. Sila ay dalawa na namang ordinaryong sasakyan na sumabay sa daloy ng trapiko papalayo. Sila ay 100% ligtas. Ang sunog sa Sheremetyevo ay simula pa lamang. Ang tunay na pinsala ay estratehiko at kumalat sa makinaryang pandigma ng Russia. Agad na nawala sa Russia ang kanilang pangunahing air bridge para sa paghahatid ng mga Caliber missile sa Black Sea Fleet. Ang paggamit sa mga civilian air corridor bilang ligtas na daanan ng militar ay nawasak. Lahat ng disguised na military flight mula sa 4 na pangunahing paliparan ng Moscow ay sinuspinde na nagdulot ng logistical nightmare. Ang resulta sa politika ay mas malala. Isang buong Pantsir battery ang inilipat mula sa front lines at dinala sa Moscow para palakasin ang depensa. Ang pagkilos na ito ay nagpahina sa air defense para sa mga tropa sa silangan. Sa sumunod na 72 oras, sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon. Naglunsad sila ng 5 bagong opensiba sa Kherson at Zaporizhia na tumagos sa mga linya ng Russia na biglang humina ang suporta. Sa gabing iyon ng Pasko, pinatunayan ng Ukraine ang isang bagong katotohanan ng modernong digmaan. Hindi mo kailangan ng isang hukbo para manginig ang Moscow. Kailangan mo lang ng 10 drone na may larawan ni Santa Claus at ang talino para gawing bangungot ang pinakamalaking selebrasyon ng iyong kaaway.